Hello po, welcome sa ating Midday Boost program. At alam nyo po, nasa special edition tayo nitong Fast of Daniel o sa Tagalog, yung ayuno ni Daniel. Alam ko po ngayon pa lang yung day 3 ng ating Fast of Daniel at naniniwala po ko na yung iba sa inyo ay natutulungan nitong Fast of Daniel na ito. Alam ko na pangatlong araw pa lang pero kayong nagseseryoso sa ayuno ni Daniel. Alam ko po na nagkakaroon na kayo ng kakaiba, hindi ng feelings, kasi hindi tayo namumuhay sa feelings. Kasi ang kailangan natin Espiritu Santo, ibig sabihin pag-iisip. Pero alam ko po na sa loob ninyo, nagkakaroon na rin ng pagkakaiba. And itong weekend na 'to, hinahanda rin natin yung sarili natin sa pag-akyat sa altar. Kasi kapag umakyat tayo ng altar, kinakailangan dala natin yung buong buhay natin, yung buong puso natin, yung buong pag-iisip natin, yung buong kalakasan natin, as in buo. Kapag hindi tayo natuto na ibigay yung lahat sa Panginoon, paano niya ibibigay yung pinaka-importanteng pagpapala sa lahat, which is yung presensya niya sa loob natin. Titira siya sa loob natin. Yan yung pinaka-target natin. And nasa day 3 tayo ng ating ayuno ni Daniel. And yung day 1 na pag-usapan natin, kung gusto nyong matanggap yung Holy Spirit, kailangan nyo mag-focus. Kahapon, pinag-usapan natin, sino ba talaga yung Holy Spirit? Ngayon, ito naman yung pag-usapan natin, yung intention. Yan yung pag-usapan natin. Kasi kung kahapon, sino ang Espiritu Santo? Ngayon, pwede nating, kung gagawin natin tong tanong, pwede kong sabihin na, bakit mo gusto na matanggap yung Espiritu Santo? Anong intention mo kung bakit gusto mo na matanggap yung Holy Spirit, itong Espiritu Santo? Kung ikaw po yung tatanungin, kung ikaw po ay natanggap na yung Holy Spirit, please, pa-comment dito sa comment section. Kung naaalala mo pa yung rason kung bakit mo ginusto na matanggap yung Holy Spirit nung time na hinahanap mo yung Espiritu Santo, pa-comment po dito sa comment section. At kayo rin naman na gusto nyong matanggap yung presensya ng Diyos, pa-comment nga po sa comment section kung bakit nyo gusto na matanggap yung Espiritu Santo. Importante yan kasi ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung ganda ng panalangin mo. Ang tinitingnan ng Diyos is yung intention mo, yung kalooban mo. Hindi yan kayang makita ng tao. Hindi yan kayang makita ng pastor o kung sino-sino man. Ang nakakakita lang yan is yung Diyos. Diyos lang. Nasa loob mo yan. Anong intention mo? Basahin natin itong verse na ito sa libro ng Gawa, chapter 1, sa verse 8. It's written like this. Ngunit, pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Dito makikita po natin yung pinaka-intention. Siguro, mostly ang isusulat nyo dyan, gusto nyong magligtas ng kaluluwa, which is valid naman. Pero alam nyo po ba na paano ka makakaligtas ng kaluluwa kung hindi mo pa natatanggap yung Holy Spirit? Ay, pastor, yun nga yung rason kaya gusto kong matanggap yung Holy Spirit. Ang pinakamagandang intensyon is gusto mong makilala yung Diyos ng lubusan. Pastor, hindi ko pa ba kilala yung Diyos? Now, I'm not saying yung verbally nasasabi mong kilala mo yung Diyos. Parang, bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa ako,
Siguro po pag tinanong kayo ng mga tao diyan sa labas, kilala nyo ba si Pastor Joshua, yung nagpi-preach doon sa UCKJ Health Center? Sabihin nyo, yes. Pero kapag ikaw na nag-yes sa kanila, pag tinanong po kita, kilala mo ba talaga ako? Di ba iba na yung sagot mo? Ganyan yung ibig kong sabihin pagdating sa Diyos. Baka kilala mo yung Diyos kasi nagbabasa ka ng Biblia, kilala mo si Jesus kasi nasabi na sa'yo ng magulang mo, pero I'm asking you if kilala mo ba talaga siya? Meron kang personal encounter sa Kanya. Kasi itong verse na to, sabi dito, ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. So, paano ka makakapagligtas ng kaluluwa kung hindi mo nga siya kilala? Anong ipapahayag mo? Ang ipapahayag lang natin tungkol sa Diyos. So, anong ipapahayag mo na tungkol sa Diyos kung hindi mo siya kilala? That's why, baguhin nyo po yung intention ninyo. May mga tao ng intention nila, gusto nilang matanggap yung Holy Spirit kasi yung ka-churchmate nila, yung kasabay nila, meron ng Holy Spirit, sila wala pa rin, mali ang intention na yan. So this time, pag-isipan nyo po yung sarili ninyo kung ano yung intention ninyo. Di ba yan rin po yung sinasabi namin in this campaign? Pag-isipan ninyo yung request ninyo kasi baka ang rene-request ninyo maayos yung labas pero sira pa yung loob ninyo. Ayusin mo ang kaluluwa mo, maaayos mo ang buhay mo. Yan ang bukang bibig natin. Itong natitirang mga araw para pag sinalubong natin yung bagong taon, meron tayong kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. Pag-uusapan pa natin yan sa ating Journey of Faith maya-maya 10:30 ng gabi. Pero bukas, meron tayong meeting Sabado, Linggo, ito yung schedule natin. Kung kailangan nyo po ng karagdagang impormasyon patungkol sa ating 21 days fast of Daniel, itong ayuno ni Daniel na hindi ayuno sa pagkain, kundi ayuno sa mga karumihan sa mundong ito, entertainment sa mundong ito. So mga kaibigan, magkita-kita po tayo bukas. Kahit Sabado bukas at Linggo sa Makalawa, meron tayong episode ng Midday Push special na yung ayuno ni Daniel. Pagpalain po kayo ng Diyos, magkita-kita po tayo bukas. Kung natulungan ka po ng video na ito, please, pakishare po ng link na ito para sa lahat. God bless you po.